Magandang hapon. Magbablog na naman tayo. Wala tayong magawa dahil umuulan. Hindi tayo makalabas ng bahay. Guys, yung kanina kong vlog tungkol sa buhay ko, ngayon ko itutuloy. Kasi mahaba kasing kwento nun. Yan pala guys, ang mga patay dito sa syudad, sa Maynila, di ba may mga lapida na pinapagawaan, mga lapida, kung gusto mo lagyan ng mga picture ng mga namayapa, pwede yun doon, ilalagay mo sa kanyang puntod. Sa probinsya po, yung iba po mayroon, yung may mga pera, pwede magpagawa ng ganun. Yun po. Pero sa probinsya, kadalasan doon ang inilalagay, puputol lang ng puno ng kawayan. Tatalian nyo ng mga kumakapit ng mga tali sa puno ng kahoy din. Yung ginagawa rin nila tali yun, gagawin nilang cross. Yun lang po yung itutusok sa puntod ng mga namayapa po. Sino yung nilibing na mahal mo sa buhay. Yung kasi yung nasaksiyan ko doon, nandoon pa ako. Maliit pa ako noon, nakikita ko na yung ganun. Pag dinadalo mo ang isang mahal mo sa buhay doon, makikita mo, diba nabubulok yung yung mga kawayan, kinakapitan siya ng mga kabuti, yung mga kawayan. Alam nga naman, kunin mo yung mga kabuti na yon, nasa mga nasa mga libingan ng patay. Diba, ang dami minsan nanlalapad. Kinakain kasi yung kabuti na yon, itinatawag kurakdot. Yan, nangunguha kasi kami nung araw sa probinsya. Yun, kinakain namin. Masarap po yun mga guys, lalo na haluan mo ng karne. Sarap nun. Doon lang po ako nakakain nung araw nung malilit pa kami. Kasi pag malalakas ang ulan, may bagyo, nangunguha po kami sa kabundukan, sa mga tinumbang puno, yung mga sakahan doon. Doon tumutubo yung mga kurakdot. Yung sa mga Bisaya, ayan mga Bisaya, kinikwento ko po yung mga buhay probinsya, yung naranasan ko sa probinsya dyan nung araw, kaya kinikwento ko po. Ayan po guys, ganun lang po yung mga namayapa, nilalagyan lang po ng cross na kawayan kapag walang sapat na pampagawa ng mga kanilang lapida. Yun lang po, pinakadapida nila, cross. Tapos wala na po yun, wala na kagaya dito sa Manila, dadalan mo sila ng mga bulaklak, ng kung ano-anong bagay para pag piyesta ng patay, di ba? Pupunta ka doon at mag-aalay ka doon, mag-aano ka doon, mag-iisti ka doon sa kanila, doon sa mahal mo sa buhay nga na mayapa, magtitiri ka ng kandila. Dito po, doon po sa probinsya, hindi po uso yun. Pwede ka magtirik kagaya dito, nandito ako sa Maynila, ang mga magulang ko namatay sa Samar. Magtitirik na lang po ako dito ng kandila sa Maynila. Titirikan ko po sila ng kandila. Hindi naman po ako nakakapunta sa probinsya, hindi ko lang alam kung tinitirikan ng kapatid ko ng kandila ang aking mga magulang. Pero sabi ko, tapos sinasabi ko naman sa kanya, tirikan mo. Kasi doon lang naman yun nilagay sa amin mga taniman. Yung sakahan namin, taniman ng mga kung ano itatanim doon, kung ano mayroon kang itatanim. So mga kamuti, mga kamuting kahoy, mga saging, mga nyug. Doon lang po yun nakalagay yung mga magulang namin sa amin taniman. Hindi ko na po alam ngayon kung nandoon pa ba yun, yung libingan na yun, kasi yung kapatid ko hindi rin naman iniintindi. Ayan po guys, yung aking inaano sa inyo, yun po yung naging buhay ko nakita ko sa probinsya nung maliit pa ako. Hanggang sa nakarating na nga ako dito sa Maynila, nakakilala ko ng mapag-asawa ko na hindi naman ako nag-asawa na isahan lang po. Nung nakakilala ko ng asawa, yun na po pangasawa ko, hanggang sa nagkaroon kami ng mga anak, hanggang sa yun na po, namuhay po kami kung saan po kayo may nagtiis na mga tirahan, nakitira kahit papano, di ba? Doon po, nangyari po yun sa buhay ko sa ngayon. Pero sa ngayon po, buhay ko po, mga idol, medyo nakatikim po ako ng medyo maayos na maganda-gandang tirahan dahil sa mga anak ko na mga masisipag na mga nakita siguro nila ang kalagayan ko nung araw. Kaya nagsikap din sila na makatikim din ako ng magandang masagana kahit papaano na buhay. Binigyan ako ng ng maayos din na buhay ng anak ko, lalo na sila Sylvia, sila Venus, sila Judith,
sila Mel, andyan yung panganay ko, si DC. Lahat po sila nagtulong-tulong kahit papaano. Lahat po sila mababait kong anak. Kaya yan po yung aking natatahak din na ngayon na ikinikwento ko yung buhay ko kahit papaano. Mayroon kaunti ako na iwan na kwento sa buhay ko. Ito po yun ang buhay ko. Yung totoo po nangyari sa buhay ko. Hindi naman po ako nagkikwento na hindi ko nadanas. Kasi hindi ko naman alam yun kung ano yung mga yung kung ano lang po yung naranasan ko, ilang po yung kikwento ko. Hanggang sa hindi ko nga po nadala dito ang mga magulang ko nung may pamilya na ako dito dahil nawala po ang magulang ko, nandito na ako sa Maynila, pero wala pa ako asawa. Pero yung tatay ko po, nadala ko po dito sa Maynila kasi gusto ko makarating siya ng Maynila. Nung dinala ko naman siya sa Maynila, nagmadali naman siya umuwi, iyak siyang nang iyak para siyang bata, gusto nang bumalik sa probinsya. Iinuwi ko na naman ang probinsya. Yun po, isang bis lang pumunta siya dito na iinuwi ko siya hanggang sa nawala din siya dahil nagkasakit doon sa probinsya na karoon siya ng karamdaman na hindi na naagapan kasi hindi naman nila inasikaso doon ang tatay ko. Siguro kung dito sa Maynila nagkasakit yan, maaaring buhay pa siya ngayon dahil kahit papano hindi ko siya pababayaan kahit na manghingi ako ng tulong at mapapagamot ko siya noong araw kasi hindi pa naman gano mayroon trabaho yung mga anak ko noong araw. Ayan po. Kaya naman yun kasi marami naman dito libre sa Maynila na mga pagamutan, kagaya ng mga public, kaya mo yan. 'Di ba? Mayroon na lalapitan dito. Kagaya ngayon, may libre na tayong na ospital na pag na-ospital tayo hindi na tayo mahirapan. Yun po yung batas ngayon, 'di ba? Sa atin dito sa bansa natin na pag na-ospital wala nang bayad. Ang mga gamot yung iba libre na daw. Sana po ganoon para yung mga taong na mga nagkakasakit ay kahit papaano makaligtas pa sila sa kanilang nadadanas. Mabuhay pa sila kahit papaano. Mabuhay pa sila ng matagal. Ayan lang po guys. At yun po yung dugtong ko sa aking buhay na hanggang ngayon ay malakas pa naman si Nanay Linda. At hinihiling ko yun sa Panginoon na sana pahabain pa ang buhay ko. Dahil gusto ko pa makapiling ang pamilya ko. Lalo-lalo na sa aking mga apo, mga anak ko, ganon. Yun po yung aking kahilingan sa aking buhay. Kaya kahit may karamdaman ako mga guys, hindi ko iniisip yun kasi pag inisip natin yung karamdaman, yan lang magbibigay sa atin ng panghihina. Kaya kung may kakainin, kumain. Kung wala, huwag kumain. Diba? Ganun lang po. Kung walang pera, manahimik. Kapag may pera, mag-shopping. Joke lang. Hindi naman ako ganun guys. Ayan lang po si Nanay Linda. Ang buhay ni Nanay Linda. Yan. Na dumanas din ng hirap sa buhay. Hanggang sa nandito na ako ngayon. Na inaaruga naman ako ng aking mga mahal na anak sa buhay ko. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at sa lahat ng tumulong sa akin, kung sino man yung nakatulong sa akin na nandito na kami ngayon sa buhay na ganitong tinatahak. Hanggang ang mga anak ko, ang panalangin ko lang na hindi sila mabigyan ng mga karamdaman kasi yun lagi ang panalangin ko sa kanila. Kasi sila po ay masisipag at kahit bumabagyo, malakas ang init, araw dyan, nandun sila na sumasabak, kumita lang sila ng kahit papaano makaraos sa pang-araw-araw. Yan, di ba? Na hindi lang pamerwisyo sa atin mga kapwa na gaya ng iba dyan, lulukuhin pa nila, uutangan, walang bayad-bayad. Kahit alam naman nila na hindi sa kanilang pera yung ginastos nila. Yun lang po yung aking kahilingan. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento ng buhay ko. May idudugtong pa po ako guys, hindi lang po. Kasi mahaba po ang kwento ng buhay. Hindi naman natin pwede pag-isahin sa isang kwento sa sobrang haba ng kwento. Lalo na po sa akin, sabi ko nga ang buhay ko kung kukunin ng pelikula ay baka buminta sa sobrang dinanas kong hirap mulat sa pool. 'Di ba? Pero hindi naman tayo bibinta dahil di naman tayo mga sikat na mga artista. Tayo ay mga tao lamang na
ano lang tayo. Hindi man tayo kilalang tao para magganon tayo. 'Di ba? Simpleng tao lang tayo. Kaya hindi ko pa pangarap yung ganun. Yan po, kaya ako tahimik, nandito ako ngayon sa upuan ko, nakaupo, na may iniisip akong gagawain, hindi ko magawa, hindi ko maalala, kaya ang ginagawa ko, dinadaan ko na lang sa pagbablog, kung ano-anong kinikwento ko sa buhay ko. 'Di ba guys? Kasi may hinahanap ako na hindi ko makita. Kasi oras na ngayon ng tag-ulan, na kailangan ko na magpunla ng mga gulay. Hinahanap ko yung aking mga hiningi sa barangay na ipupunla ko para maitanim ko habang tag-ulan. Hindi ko po makita kung saan ko inilagay. Yan po ang mahirap sa akin. Malilimutin kasi ako. Kaya hinahanap ko. Kaya yan guys. So, another vlog, another hapon. Diba? Nakaraos na tayo sa tanghalian. So, ako naman ngayon ay iisip na naman kung ano ang hapunan. Yan. Kaya, thank you, thank you. Dahil medyo naungus-ungusan yung aking sakit sa balikat, kaya medyo nakakakilos-kilos ako ngayon. Pag hindi ako nakakilos, nakita nyo sa social media, sa mga ganitong bagay na marami din nga minsan mag-post sa isang araw, ibig sabihin may nararamdaman ako. Sana pagbigyan ako ni ating pinuno sa Facebook, wag sana akong yung bawasan, yung lagi kasi binabawasan yung aking follower, yung mga views, kasi siyempre sa hindi ako nakakapag-update siguro ng maraming video, kaya ganon, yun lang, kay siyempre masama pakiramdam natin, kaya hindi tayo makagawa ng ganon. Okay, ako naman yung pag masama pakiramdam ko, pinipilit ko kahit pa paano makita lang ako sa aking account na nandyan ako na hindi pa ako nasuko. Yan, kaya ako nagpapasalamat sa mga content creator na kahit kayo din yung sinusundan ko para pakinggan yung inyong mga payo. 'Di ba? Kasi yun lang po yung natin, pag-asa sa buhay natin, na makinig tayo kung ano mga sinasabi ng mga content creator. At wag mahirap po sa mga baser, kung sino man yun ang babas diyan, ay wag na lang po yung ibabas yung kapwa content creator natin, mga kapwa, kagaya sa kasi kung ano lang nakakayanan i-upload nila, gawin sa atin vlog, yun lang po talaga. Hindi tayo talagang mga kagaya ng mga sikat na magaganda yung ginagawa nila, dahil siyempre kumpleto sila ng kanilang kagamitan. May taga-edit, may taga-video, lahat, may humahawak ng kamera. Kagaya po sa akin, wala naman po akong humahawak ng ako lang mag-isa ang gumagawa sa sarili kong video. 'Di ba po? Ganun lang po. Tiyagaan lang po. Malay mo kapag kay natanggap nga ako sa Facebook nang wala naman sa akin tumulong. 'Di ba? Ako lang mag-isa mismo ang gumagawa ng sarili kong content. Ayan, 'di ba guys? Kaya pasalamat ako sa Panginoon dahil nandiyan siya kahit paano. Iyan din siguro naggagabay sa akin para maano ako dito sa ating social media. Kaya thank you. Bye-bye.